Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Acapo. So, ang topic po natin for today is bakit ka dapat magpasalamat sa passive obedience ni Kristo, at mayroon tayong concept ng passive obedience. Passive obedience refers to the Christ-willing submission to suffer and bear the penalty of our sins. It does not imply inactivity, but rather his humble acceptance of the Father will, enduring the curse, appeal to heart of God, and ultimately death on the cross. Christ's passive obedience is one half of his redemption work, the other being his active obedience, his perfect life under the law. Through his suffering and death, Jesus fully paid for our sin, satisfying divine justice and securing our forgiveness. His obedience unto death is our eternal hope. At nakikita po natin ito sa Isaiah chapter 53 verse 5 to 6. But he was pierced for our transgression, he was crushed for our iniquities, the punishment that brought us peace on him. And by his wounds we are healed. We all, like sheep, have gone astray. Each of us has turned to our own way, and Lord has laid on him the iniquity of all of us. Sa Tagalog naman ito, ngunit siya'y nagsugatan dahil sa ating pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanyang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng kanyang latay ay gumaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling landas at pinasan sa kanya ng Panginoon sa lahat ang lahat sa ating kasalanan. Ngayon naman po, share ko naman po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching, Christ's passive obedience means he suffered and died on our behalf. So, yung ibig sabihin ko pala ng passive obedience ng ating Panginoon, ito po yung namatay siya sa gawa ng ating mga kasalanan. Sa second teaching naman po, Christ's active obedience means he had fully obeyed all of God's requirement on our behalf. So, yung tinatawag ko palang active obedience, ibig sabihin ko pala na sinunod lahat ni Kristo yung kagustuhan ng Panginoon, yung maging asal, yung magiging tao. Ngayon naman sa third teaching na tayo, Christ's passive and active obedience made us both acted and holy. So, yung pagsunod pala ng Panginoon sa Kristo, ginawa po tayo nun para maging banal, para matutunan natin ito, para magkaroon tayo ng connection sa Panginoon. Ngayon naman pagdadako po tayo sa ating application. First application, suffer for doing the right thing. So, para hindi tayo mag-suffer sa lahat na ginagawa natin lagi, gawin natin lahat ng mga tamang gawain para hindi tayo mag-suffer. Sa second application naman, sacrifice while being motivated by love. So, magsakripisyo tayo habang minamahal tayo ng Panginoon. Ngayon naman sa third teaching, seek to grow each day toward holiness. So, palagi nating hanapin yung pag-grow ng isa't isa or ng sarili natin. At kapag sa ganun, tayo ay lumago sa pagmamahal ng Panginoon. Ngayon naman sa ating discussion, are you becoming holier today than yesterday? Or do you have grow each day towards holiness? So, ako nasasabi ko, oo, nag-grow ako. Araw-araw, hindi kagaya ng isang araw. Kasi, mas lalo ko pinaninilig doon yung mga natutunan ko sa nagiging devotion natin na dapat nga mabuhay tayo sa pagmamahal ng Panginoon. And paano ko anong natutunan ko sa ating devotion? Natutunan ko na kailangan natin hanapin yung growth natin sa pagmamahal ng Panginoon, hindi sa ibang tao. And ma-apply ko to sa sarili ko sa pamamagitan na pagpapatawad, kasi hindi ka na marunong magpatawad, yan ang pagmamahal sa puso mo. So, ayun naman po for our today's discussion. Thank you for watching.